Bren, statement win for the regular season ending. Pasok na tayo sa Land of Dawn. By the way, confirmed, Oheb Cho. Ayan, ngayon ko na lang nakita to pare. Dumating siya sa liga natin. Ang ginagamit niya ay Harriet Alice and Lunox. Naging Granger in Beatrix. At ngayon, 2025, pre kung time traveler ka at bumalik ka noong 2021, kinausap mo yung Season 7 Umi at sinabi mo sa kanya, Umi, si Oheb ay mag-cho-cho in 4 years sa Gold Lane. Hindi ako maniniwala sa'yo. Hindi, ito na talaga yung sabihin na natin na kaya talaga na mag-pull off ng mga fighter Gold Lane. Kasi ISS, kailangan mong gamitin din yung expanding rivers. Diba? So, doon talaga available. Wait lang. Suntuan talaga. Ang gusto. Pero may baba, Oheb, nahihirapan na ata kay Shizu. Na minamama siya doon kasi range advantage mula doon sa isang Granger. Pero maagang salpukan din kagad. Medyo lumamang ata sa folks doon ang AP Brim, pero may gold advantage dito, TL. Ito yung part na sinasabi niya, Umi, na talagang di ka maniniwala. Kahit naman ako ata di maniniwala. Kahit sino di ka maniniwala. Kasi gold Cho, di ba? Last, parang pinaka-legit na nakita natin na ginagold yung Cho, season 5 pa eh. 10 seasons ago yun, men. Well, 11. Well, ngayon na, nagbabalik na. Talagang time flies when you're having fun. 9 years old na nga yung MLBB. Grade 4 na yan, pre. Kaklase na ni Larkin yan. Kuya ni Larkin yan, pre. Kinder pa lang si Larkin eh. Kinder pa lang ba, sorry. Pero yun na nga, balik sa ating laro. Naglalaban pa rin dito sa ating Gold Lane. Cho versus Granger. As you said, yung range advantage ng isang Granger talagang nararamdaman na ni Oheb kalahati ang kanyang buhay. Oo, pero kayang-kaya niya microhin yan kung gugustuhin niya. Doon ako si Cartesi na inaabangan na lumapit si Shizu doon. Pero sa Sanford, sa may bandang itaas naman, babalipag po siya dito. Tinamaan na rin ng Throne of Ruin. Pero walang mamamatay at alam mo namang makunat parehas yan eh. Oh, grabe, naka-times 2. Diba? Naka-times 2 yung nakapass forward yung mga players. Pero kasi yung Throne of Ruin, napakalakas ng cooldown, napakataas. Nasa mga 40 to 50 seconds yan ang level 1. So ibig sabihin itong turtle fight na to ay walang malaking tool ang Team Liquid Philippines sa mag-start ng mga laban. Ay, may copy pa si Aqua. At saka ang hirap tikitan talaga ng Uranus. Wait lang. JB pumasok na. And Sanford pa! Ang nakakuha ng bagong. And gagamitin na rin ni Cartesi ang kanyang kakayahan para kunin si Aqua. Sanji as well ay makakabawi din naman. Sabay dun sa itaas, may nangyayari ding aksyon. Napaka-sama na nangyari doon sa AP Brin. Nakakuha ng 2 kilang TL tapos yung bagong nakuha pa rin nila. Ako medyo parang disconnected yung AP Brin. Hindi sila iisa ng plano, especially with the Lord JM. And ngayon, TLPH, nararamdaman nila yung momentum. Okay, tapak ng Cyclone Eye si JP. Andun si Aqua para sa lubungin. Sanford naman, napakatibay talaga. Nagamit na rin na kagad yung Turn of Ruin. Pero may mga Ricos din at sticker from Sanford. Grabe yung mga nagaganap dito Saktong-sakto din, pwede nyo na pong i-claim ang code na yan habang nanonood kayo ng ating laban. Si Shizu na ata, susunod na target. May sipa dito. Ito si Oheb. Purify na gamit! Pero hindi niya mapupurify yung sunod-sunod na Chaos Bolt mula dito kay Sanji. Talagang dinulo pa nga ni Oheb yung yung sipa. Finos niya muna yung dash. Parang hoping sila na hindi kailangan i-commit yung Way of the Dragon. But still, TLPH, this incredible momentum is gonna allow the death ball mula doon sa YSS. And usually, sanay tayo nakakita pagdating sa mga ganitong moments, parang hindi nagpapahinga yung ganitong klaseng lineup. Yun din pala, yung burst damage na nanggagaling kay Sanji on this Lunox. Kapag na-stunlock na ng isang Cho Gold Lane, ang kapwa niyang Gold Laner parang ang baba pala ng chances of survival kung hindi agad makarespond yung mga kakampi ni Shizu. Lalo ngayon, iipitin na ng TLPH to kasi wala naman silang pakikisanford Yung dalawang yan yung improved Esmeralda versus Uranus yung Alice nga, di ba? Uranus 2.0 yan na may stun. Di ba? So, ngayon ay activated na rin ang expanding rivers at gagalaw-galaw. Ito, naka-times 2 na naman, pre. Times 2 na naman. Mukhang kukunin naman ni Aqua ang Throne of Ruin.
Pero si Sanford at Sanji ay kukuha lamang ng XP dito. Uy! Naghahanap ng play pero mukhang ang turtle talaga ang target ng Team Liquid Philippines. Ganda na itong naka-wilderness blessing si Oheb kasi parang kabut na lahat din sa river. Oo, si JP ang umaabante at nag-aabang. Nagamit niya yung kanyang tidal strike. Si Sanford ay aangatan na rin. Itong si Shizu. Tamang baril-baril lamang. Lord James, nangangalahati yung buhay. Masakit yung hooks from Sanji. Ako, nag-aabang na pagkakataon. Nagamit na rin kagad yung Mountain Shocker. And this time, ay naibalipak sa may patalikod. Nakuha pa rin ni Carteezy yung pago. Nabaalam si James pa. Nababa na buhay ni Aqua at napatay pa rin siya ng batang kambing. Nakadalawa na kagad dito ang Team Liquid PH. Gusto pa ata kumuha ng isa. Si X-Nova naman ay pinaghampas dito ni JP. Pero si Sanji at ang buong kupunan ng Team Liquid Philippines minama na yung Torre sa gitna. Tapos meron pang pinupush sa baba si Oheb. Oo, ano ba yan? Masakit din yan yung Cho na nagtitik ng tower. Ubi Express yung pinakita sa atin ng TLPH. Dikit-dikit sila nasa ilalim ng proteksyon. Yung Throne of Ruin mula kay Sanford kasi hindi makalaban yung AP Brand kahit sabihin natin may range sila. Yung ibang heroes kailangan dumikit. So under the protection of the Alice, parang bawal kang lumaban if you're AP Brand. Kailangan mo talagang respetuhin. Pero mukhang makakatakas nga ba, hindi niya napindot yung Blood Gleam. Yun lang, pero si Sanford ay Uranus din siya Recalls na lang ang isasagot. Wala magkakabayan. Ay, mga machong horse, pre. Alam na nila. Alam na rin ni Lord JM, pre, wag na tayong maglokohan. Mag-picture na lang tayo dito. Mas malala yung kalaban niya actually eh. May regen, may stun, may sustain, ang daya. Sabi ni Lord Jem, ang daya ng Alice. Daya naman ito. Pero mukhang nagtitin na. Picture muna. Screenshot. Sabi ni Mami, picture muna tayo dito. Ay, naku muna. Pailibang ng Tsunami Slam. Eject Ray na bitaw dito na X-Nova pero hindi. Magiging sapat yun para mailigtas sa sarili ng buhay. Nagkabalibagan sila. Kung sinabi ni Mami mag-picture muna tayo, sabi ni Daddy JP, halika dito. Ay, nako. Ibang klase talaga mag-change ng tempo si Daddy JP. Hindi lang naman pandesal ang kayang iyapa, kundi yung mga plays na rin. Aray ko po, napaka-hapdi. Tsunami Slam ay nabitawan. Pero mamamatay ata din si Aqua. Buhay pa rin naman siya. Trigger from JP. Kaya lang si Paddle! Si James Punks! Tatras na si Oheb. Napaka-hapdi na neto. O nga pala, nakadamage siya item tong si Oheb. Kaya pala ganun kakakati. Ayun yung kapag nasa paka talaga ng only fast. Pakasakit eh. Sakit talaga yan. Walang pinapatawad yan. Lalo kapag wala kang armor, napakasakit. And si James Punks dito, although kamuntikan niya mapatay, si JP, isang puncture na lang sana, pero nandoon yung kick, yung spam ng kick. Nagamit din yung Tsunami Slam. X-Nova, ibinalibag. Nagtatalunan na dito ang Team Liquid at ang AP Brand. Ngayon naman yung makamatay ito si JP. Nakabawi si James Punks. Oheb ngayon nakakuha rin na kill. Battle execution yung ginamit niya. Pero meron pa siyang puncture para tumakas. Tordos ay nagamit na rin. Kaya na si Sanford talagang ayaw magpaawat dito. Hindi naman batang palaban talaga eh. Pero si Sanford ay lalayo na rin. Tatlong miyembro na ng AP Brand ang nagtulong. Kaya lang wala talagang pakialam si Sanford dito. Lokohan yan. Walang pakialam. Babalik pa rin naman ang buhay kahit papano. Pero ngayon ang patay na yung passive, mas malaki na ang chance. Pero mukhang hindi naman na matutuloy ang laban. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Aray! Saan nga ba natin makikita yung malaking kalamangan na meron dito ang Team Liquid ngayon? Well, sa jungler, napakalaki nung lamang ni Carteezy over James Punks. Even though bumabakat yung damage dito ni James Punks, mas malaki lang talaga yung damage na dinidili Carteezy sa mga team fights because of the items that he has. And also, yung gold laner ng AP Brand na nahihirapan sa solo 1v1 niya versus Oheb. Kanina nakita natin si Oheb nagpa-stack ng War Axe and then flinikera niya yung Granger dealing so much damage under the king and napatay niya si Shizu. Nakakabigla din kasi yun minsan yung flicker sa paksipa. Wala kasi masyadong animation yun. May only fast sa rekta sipa na agad. Sanford! Ayun lang, walang tinamaan yung kanyang Throne of Ruin. Pero si Aqua ang mabibigyan. Ito yung nagamit niya. Pero pinalimang pakabala. Itong si X-Nova. Sanji mamamatay. Same with James Punks. Si Lord J may sasama na rin. Carteezy napakababa ng kanyang buhay. Nagamit yung Brilliance. Pero pinakasan lang nung kanyang Traceless. Hindi pa rin mamamatay si Lord JM. Si Sanford ay sinasunod yung damage si Shizu. Mahapdi-hapdi na rin. Pero tino mo naman, ni-stickeran lang pre ni Sanford. Kamuntikan si Carl kanina sa death sonata ni Shizu. Kasabay nung Traceless eh.
yung bato ng Death Sonata, pero grabe yung warning shot ni Sanford na kahit walang tinamaan, didn't matter. Kasi overwhelming talaga yung damage ng TLPH. And also JP, always on standby para if ever man may pumasok sa harap ng TLPH, naka-ready yung angat with the Tsunami Slam. At overwhelming na rin dito, no, yung gold team na meron ng sign ng Team Liquid Philippines. 8,000 at mukhang naghahanap ng paraan ng AP Bren na makahanap ng isang winning team fight o kaya naman isang malaking objective. Pero mukhang libre na nga ang Lord na ito makukuha ng Team Liquid Philippines. That's going to be another Lord and another kick. O yun na, binigyan na nila. Itong si Lord JM, napakabilis lang na tinunaw. Kasabay ng Lord, 8K na to, pre, napakalaki na. At tumataas pa mas lalo with that Lord Siege upcoming. Sinabi na nga ni Midnight dito na mayroon ng malaking diferensya in terms of gold kay Carl TZ pati na rin dito kay James Max. Ito na talaga yung kalakasan ng isang Yesun Shin kung ikukumpara sa Lancelot. Parang ito yung pinaka-funnel ng meta natin. Bumabalik na tayo sa funnel meta. And TLPH, gamit na gamit yung kanilang dalawang side laner, providing protection, providing zone, and providing crowd control, yung initiation and engage. Kumpleto sa toolkit nito ng TLPH. And then may protection ka pa ni JP if ever man pumasok ni AP Bren sa loob ng team fight. Oy, Tsunami Slam, may tunaw kagad. Itong si Sanji, may Lord pa naman sila sa may bandang ibaba. At ramdam na ramdam din. Actually, no, si James Pang, si kaka-level 12 lang at level 15 na. Ito si Carlito, Sanford, sinasalo lang ang mga baril. At bala mula dito kay Shizu. Yung Lord ay nasa ibaba. Hahayaan na muna ito ng CLPH. Matutunaw ata ito ng AP Bren. Yun ang nga mangyayari. And TLPH pa rin, nakapunto ng 10,000. Habulin and traceless lang ang isinagot ni Carlito para maiwasan yun. That was a nice defense mula sa AP Bren. Nakahanap ng play si Aqua, immediately bursting down Sanji kasama ang kanyang mga team sa AP Bren. For TLPH, no, wala naman silang nawala masyado. Kahit pa paano, no, nandiyan pa rin yung gold lead. Yeah, ang sabi kasi ni Danny JP, sorry na, pero yung protection para kay Carl eh. Siya kasi yung funnel eh. Siya lang. Siya lang yung poprotektahan ni TLPH. Napakahuli. Ayan na, Tsunami Slam! At ano yung target kagad? Uli pa ako si Sexnova. Popular with the 4-man and Throne of Ruin. Ngayon nagtatakasan na ang AP Bren. Pamamatay na si Aqua. Tatlo kagad ang napatumba. Team Liquid Philippines ready na ata sa aksyon. Lord JM at James Rock sila natitira. Pero ngayon ay babasagin nila yung Torres sa may bandang itaas. And Sanford and Sanji. Sipa mula kay Oheb. 4-man down. Wow. At si Lord JM na lang ang natitirang mag-isa. Team Liquid Philippines kukunin ang laban na ito para sa pinakahuling serye ng Season 16. In Team Liquid Philippines,